Ay, ala, tumuputok. Ala, nakakatakot naman. Baka mainit yan. Hello guys! Welcome to our day 2 in Thailand. First, we booked our tour to Chiang Rai. About 3 hours papunta, 3 hours din pabalik. May mga stops din for toilet breaks. So chill lang kami while playing our favorite playlist. So let's go! Our first stop is the Long Neck Village. So since respectful tourist tayo, ask permission before taking photos. Makikita mo ang traditional brass neck rings at weaving in action. Ang ganda ng hand-woven scarves, table runners, small wood carvings. May mga local cafe and spices din. If bibili ka, support the makers para may direct benefits sa community. That's frog. So, parang ano lang siya, parang Baguio. Maraming mga textile, may mga bags, may mga scarf. You know, parang Baguio talaga siya. Parang ganda nito, no? It's a pretty. How much is the last price? 200. Smile! Buena mano. Pasok mga suki. Thank you! So after namin mag Long Neck Village, ang next destination namin ay itong hot spring. Medyo mainit yung water. Pag may mga masakit yung paa nyo, pwede nyo ibabad dito. Nakaka-relax siya ng muscle. Pwedeng mag-foot soak sa ilang areas at may egg boiling corner din. Good stretch break after the long drive. So egg. Nagpapakulo sila ng egg. So pwede siya na yung water dito, nakakaluto siya ng egg. Ayun yung banana roti niya. Tingnan natin. Let's see. Ayun, dun. Ay, ala, tumuputok. Ala, nakakatakot naman, baka mainit yan. Medyo may kakaibang amoy lang siya. Amoy itlog. Amoy bulok. From here to White Temple, it's around 1.5 hour travel time. So, we need to, double time. Welcome to White Temple! Our next stop is the White Temple, the famous White Temple, Wat Rong Khun. Medyo OA ang detail, sobrang intricate at reflective glass mosaics, parang fantasy world. Kasi parang pag nandun ka na, sobrang white ng paint ng temple. Ang daming tao din, so expect lines at ang init kapag tanghali. So bring your sunblock, water, and umbrellas. And take note, dito rin makikita ang pinakamagandang toilet daw sa Thailand dahil sa gold at malakasil nitong design. To be fair, ang ganda talaga din naman ng golden building nila. We took a quick snaps, then nag-move para hindi na ma-stuck sa crowd inside. Patapos na namin pumasok ng White Temple, sobrang init. Nagbaon kayo ng maraming water. Next stop is the Blue Temple. Medyo maliit siya kasi doon sa White Temple. Kaya mas manageable siya. Deep blue walls, gold yung accents, at striking guardian's entrance.
So as you can see, nandito tayo ngayon sa Blue Temple. Sobrang laki niya. Ang ganda ng temples, as in blue. Sobrang vibrant ng color niya. Personally, favorite ko din yung blue. First, the blue ice cream. Ayan yung blue. So, nandito tayo ngayon sa Blue Temple and hinahanap natin yung blue ice cream. The best daw yung blue ice cream dito. Let's go. Kaya siya naging blue ice cream. This one. This one. How much? So, the white one is coconut. Yeah. Mango. And then, what's next? What's that? Is that sticky rice? Peanut and sesame. It's nice. Sabi ni Kuya, 35 pesos daw to each. Kumuha kami ng dalawa, pero nung sinukulihan niya kami, 30 na lang, 30 each. So sinukulihan niya kami ng 40 pesos. Binayaran ko siya ng 100 pesos. 100 baht, sorry. And sinukulihan niya ako ng 40 baht. Blue ice cream! The last stop is the Lalita Cafe. Parang Dantewada vibes pero mas maraming flowers and plants lang siya. Pwede kang kumain while watching the flow of waterfalls. Ang hindi lang namin bet, madami talagang tao inside and may queue sa photo spot. So plan your photo shots. So dito sa cafe, Lalita Cafe, pwede kayo mag-order ng food and makain kayo habang nanonood ng water na nagpo-fall. Wow, sana all naka-fall. So still, kung content ang hanap mo, sulit ang texture and flowers at angles ng Lalita Cafe. So, nandito tayo ngayon sa Lalita Cafe. Parang Dantewada Cafe, pero less crowded yung Dantewada. Dito kasi sobrang siksikan ng mga tourist. So, siguro baka mas maganda kung pinakauna ka dito or maaga ka dito na pumunta. Pero pag mga ganitong oras kasi, sobrang dami. As in, nasisiksikan kayo kung gaano kadami yung halaman, ganoon din karami yung mga tourist. Dahil last night na namin sa Chiang Mai, nag-night stroll lang kami, sightseeing and night market hopping. Nag-start sa colorful night market ng Paplouen, lanterns are everywhere, stalls left and right, live buskers, and nakipag-friend sa mga local vendors. So, nandito tayo ngayon sa Paplouen Market. Maraming mga food. It's a food bazaar. May mga performances dito. Here. Mga macho. Macho? Ayun, tsaka marami ding food. Dahil hindi pa kami nagdi-dinner, we ordered gyoza and ribs and fresh fruit shakes. Sobrang sulit ng gyoza nila, promise. Mura na, ang dami pang serving. Yung ribs, sobrang malasa at malambot. What is this? Is this pork? Pork? Yeah? Okay, okay. Delicious them. 1, 2, 3. 4. Okay. Do you serve rice also? Do you serve rice? Rice? Light. After namin kumain, naglakad-lakad lang ulit kami sa mga stalls at bumalik na ng hotel para makapag-rest. So that is for our second day in Chiang Mai. If you enjoy the Chiang Rai Do from Chiang Mai, like and subscribe. Next adventure coming up. See you. Bye-bye!